Sa isang matinis na hiyaw, binuka ni Canute ang kanyang dambuhalang bibig na parang panga ng pating, pinakawalan ang isang nakakayanig na alon ng tunog. Matibay siyang nanindigan, gamit ang kanyang makapal at nakabaluting katawan bilang panangga. Dahil sa likuran niya naroon si Chenshu, ang taong lumikha ng kulungan. Kailangan niya itong protektahan. Ngunit, dumikit pa rin ang itim na void sphere ni Jiang Yi. At sa ilang sandali, isang dambuhalang pagsabog ang lumitaw mula sa lupa, lumawak ito hanggang sa maging isang nakamamatay na bilog na daan-daang metro ang saklaw. Maging sina Phoenix Yuanren at ang iba pa, na nagmamasid mula sa malayong bundok, ay natulala, nanginginig ang kanilang mga mukha sa takot. Mula sa loob ng kawalan, isang pigil na hiyaw ang umalingaw-ngaw. Pagkatapos bumulusok ang napakalaking katawan ni Canute sa ere, bumagsak ito ng malakas sa lupa daan-daang metro ang layo. Wala nang natira sa paligid niya. Lahat ay nabura, kasama na ang daan-daang pirata, pati na rin si Chenshu, ang gumawa ng di nakikitang kulungan. Isang iglap lang at silang lahat ay nawasak. Ang matinding pagkawasak ay nag-iwan ng katahimikan. Sa simula ng labanan, libo-libo ang bilang ng mga mandirigma ng Qianlong Pirates. Pero ngayon, kaunti na lang 3 o 400 kung meron man. Ang natitirang mga tauhan ni Canute ay hindi makagalaw, natatakot silang ipagpatuloy ang laban. Maging ang grupo ni Jiang Yi ay hindi makapaniwala. Wala pa silang nakitang ganito noon. Si Yehe, na nanlaki ang mga mata sa pagkagulat, ay napabulong tungkol sa tunay na lakas ng isang kapitan. Kahit si Deng Shentong, hindi kayang burahin ang napakaraming kalaban sa isang iglap. Isang bagay lang ang ibig sabihin nito, ang antas ng kapangyarihan ni Jiang Yi ay lampas sa 9,000. Si Jiang Yi ay isang tunay na mandirigmang pangkapitan. Si Phoenix Yuanren, Jinwuji Seiichiro, at ang iba pang miyembro ng Eclipse ay napanganga. Ang kanilang plano ay ganap na bumagsak. Mali ang impormasyong natanggap nila. Hindi lang ito isang simpleng pangalawang kapitan na may 8,200 power points, higit pa ito sa inaasahan nila. Sa command center ng Blizzard City, lahat ay natigilan habang pinapanood ang nangyayari. Nagbago ang ekspresyon ni Zhu Zeng, mula sa pagkagulat, unti-unti itong napalitan ng isang maingat na ngiti. Dahan-dahan siyang umupo, pinagtagpo ang kanyang mga daliri habang iniisip ang kanyang nasaksihan. Matagal na niyang hinala na may tinatago si Jiang Yi, pero ngayon ay malinaw na walang sinuman ang nakakaalam kung gaano kalalim ang tunay niyang lakas. Noong una, natatakot si Zhu Zeng na baka matalo sina Jiang Yi ng Qianlong Pirates at ng puwersa ng Eclipse. Pero ngayon, wala na ang pangambang iyon. Sa ganitong takbo ng mga pangyayari, sigurado siya, makakaya ni Jiang Yi na tumagal hanggang sa dumating ang Samsara Team. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad niyang inutusan si Gao Changkong na magtungo sa Tianhai City. Kailangan ni Jiang Yi ng suporta. Sa kabilang linya, baka sa boses ni Gao Changkong ang tensyon nang magtanong kung gaano nakalala ang sitwasyon. Pero umiti lang si Zhu Zeng at sinigurado sa kanya, walang dapat ipag-alala. Basta makarating sila sa tamang oras, sigurado ang tagumpay. Mas malakas si Jiang Yi kaysa sa inaakala ng lahat. Sandaling natigilan si Gao Changkong. Pagkatapos, bigla niyang naalala ang sinabi ni Baili. Tama si Baili tungkol kay Jiang Yi. Para siyang isang maingat na magsasaka, laging nagtatago ng pagkain para sa taggutom. Pero sa pagkakataong ito, nahuli niya ang isang dambuhalang isda. Ang mga kalaban na nagmaliit kay Jiang Yi at nagtangkang bitagin siya, sila ngayon ang nagsisisi. Pero ang mga tunay na nakakakilala sa kanya, ang Black Robe Team at ang grupo ni Baili Changqing, alam ang katotohanan. Hindi ito ang unang beses na nasaksihan nila ang kanyang kapangyarihan. Nagbalik sa kanilang isipan ang nangyari sa Tianhai City ilang buwan na ang nakalipas, ang laban nila sa isang tunay na Epsilon-class mutant. Dati na nilang hinarap si Yuan Kongya, isang nilalang na lampas sa limitasyon ng tao. At si Jiang Yi ang nanguna sa labang iyon, tinalo si Yuan Kongya, at inangkin ang kanyang kapangyarihan. Kung ikukumpara sa labang iyon, wala lang ang laban ngayon. Walang duda, matagal nang nagpapanggap si Jiang Yi na mahina. At ngayon, sa wakas, napagtanto ng lahat kung gaano siya kalakas. Kahit nasaksihan na nila ang kanyang nakabugulat na kapangyarihan, nanatiling kalmado ang mga miyembro ng Eclipse. Hindi sila mga pangkaraniwang kalaban, naiintindihan nila kung ano ang tunay na lakas. Pero pagkatapos, binasag ni Wudi ang katahimikan nang mapagtanto niya ang isang bagay. Nawala na ang harang. Nanatiling kalmado si Jiang Yi.
Mulat sa pool, hindi niya itinuring na tunay na banta ang Chanlong Perits. Ang tunay na panganib ay naroroon sa bundok, ang eclipse. Itinaas ni Jiang Yi ang tingin niya sa burol, nagtagpo ang kanyang paningin at ang mga mata ng mga pinuno ng eclipse. Sila rin ay nakatitig sa kanya. Alam ng magkabilang panig, ang unang makalipol sa kabila ang magtatakda ng kapalaran ng digmaang ito. Biglang pumailan lang ang boses ni Zhu Zeng sa komunikasyon, may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang tono. Ipinabatid niya kay Jiang Yi na darating ang Samsara team sa loob ng 30 minuto at hinimok siyang manatiling matatag hanggang noon. Nanlamig ang mga mata ni Jiang Yi. Hindi siya nagsalita. Maaasahan ba talaga si Zhu Zeng? Hindi siya sigurado. At kung may bagay siyang hindi tiyak, isa lang ang sagot, mas pipiliin niyang magtiwala sa sarili niya. Mabilis siyang nagdesisyon. Si Phoenix Yuanren ang magiging target niya. Si Baili Changqing ang mamamahala sa pagbuo ng pormasyon ng Tengmu team. Ngayong wala na ang harang, magaganap ang isang ganap na kaguluhan. Ang bawat isa ay kailangang umasa sa sariling lakas. Walang sinayang na oras si Baili Changqing. Agad niyang inorganisa ang mga tauhan, nagbigay ng utos, at hinati ang mga papel ng bawat isa. Samantala, hinarap ni Jiang Yi ang kanyang pinakamalalapit na kakampi. Inutusan niya si Liang Yu na harapin ang isa sa pinakamalalakas na mandirigma ng eclipse. Tahimik itong tumango, mahigpit na hawak ang Longming Blade, puno ng matibay na determinasyon. Halos sabay nito, sa tuktok ng bundok, nagtagpo ang kanilang mga mata ni Tsukamoto Nobunaga. Magkalayo sila ng daan-daang metro, pero ang tensyon sa pagitan nila ay nagpatigas sa hangin. Isang manipis na ngiti ang lumitaw sa labi ni Liang Yu. Natagpuan na niya ang kanyang kalaban. Ibinaling ni Jiang Yi ang tingin kay Huahua at Yang Xinshin. Mahigpit niyang iniutos, protektahan ni Huahua si Xinshin. Ang bilis nila ang magiging sandata, at kung mapanganib ang sitwasyon, mas mahalaga ang pagtakas kaysa sa manalo. Mas mahalaga ang kanilang buhay kaysa sa laban. Sa sagot, lumaki si Huahua sa kanyang napakalaking anyo, ang kanyang balahibong tila iyari sa bakal ay kumikinang na parang matatalim na espadang nakabalot sa kanyang katawan. Pumasok siyang Xinshin sa loob ng makapal na balahibo nito, tanging ulo niya lamang ang sumilip. Handa na sila. Ngunit si Phoenix Yuanren ay hindi rin nag-aksaya ng sandali. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang pakiramdam ng pagkawala ng kontrol. Mula nang itinatag niya ang eclipse, palagi siyang umaasa sa kakayahan ni Taikuchi Mayumi na makita ang hinaharap. Kahit gaano kalakas ang kanilang mga kalaban, lagi niyang natutunton ang panganib bago pa ito dumating. Lagi siyang may oras upang makatakas. Pero ngayon, iba si Jiang Yi. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. May kakaiba rito. Walang pag-aalinlangan, agad siyang nagdesisyon. Tinawag niya si Jinwuji Seiichiro. Ang pangunahing layunin nila ngayon ay patayin si Jiang Yi. Nararamdaman ni Jinwuji Seiichiro ang tunay na panganib. Inayos ni Jinwuji Seiichiro ang kanyang gintong rimmed na salamin, isang bihirang kunot ang lumitaw sa kanyang noo. Karaniwan, hindi niya papansinin o tatawanan lang ang biglang pag-aalala ni Phoenix Yuanren. Pero hindi ngayon. Dahil may isang mahalagang bagay siyang napagtanto. Hindi kailanman humihingi ng tulong si Phoenix Yuanren. Kung tumatawag siya ngayon, iisa lang ang kahulugan nito. Tunay siyang natatakot. Si Jiang Yi ay isang tunay na banta. Muling itinulak ni Jinwuji Seiichiro ang kanyang salamin, matalim ang tingin at puno ng pangunawa. Wala na siyang pagpipilian kundi tanggapin ang katotohanan ng sitwasyon. Sa kalmado at kalkuladong tinig sumagot siya. Naiintindihan ko. Sa gitna ng kaguluhang nilikha ni Shoga Shinteng at Su Chongli sa pamamagitan ng isang napakalakas na blizzard, sinamantala ni Jiang Yi ang pagkakataon at tuluyang binali ang hindi nakikitang kulungan na kilala bilang drawing the ground as a prison. At ngayon, agad na kinuha ni Baili Changqing ang kontrol sa sitwasyon, mabilis at tiyak na nagbigay ng mga utos sa koponan. Inatasan niya sina Qi Guanming, Ye Jikang, Meng Xiu, Xu Miao, at Lu Yinghao na sugpuin ang mga natitirang pirata, sinisiguradong walang kalabang makakatakas. Samantala, tinipon niya ang natitirang miyembro para sa isang mas mahalagang gawain, ang harapin ang Ronin ng Eclipse. Kahit halos wasak na dahil sa atake ni Jiang Yi, nanatiling isang mapanganib na kalaban pa rin si Canute. Ayon sa ulat mula sa headquarters, ang tunay niyang lakas ay maihahalin tulad sa isang deputy captain. Ngunit dahil sa labis na kumpiyansa, nagkamali siya ng desisyon, hinarap niya ng direkta ang atake ni Jiang Yi.
At ngayon, binabayaran niya ang kanyang pagkakamali. Halos hindi na siya makatayo. Dahil sa pagkaubos ng lakas ni Canute, hindi na ang Tianlong Pirates ang pinakamatinding banta. Alam ito ni Baili Changqing, kaya gumawa siya ng isang mahalagang desisyon, ang Eclipse ang kailangang maalis muna. Ang mga mas mahinang mandirigma ng Tengwu team ay inatasang tapusin ang natitirang pirata, habang ang mas malalakas ay inihanda para harapin ang Eclipse. Samantala, sa panig ng Eclipse, isa sa kanilang pinakamalakas na mandirigma, si Dagong Yanjin, ay hindi na makapaghintay. Isang likas na mananakop, kinamumuhian niya ang walang kwentang paghihintay. Ang makita ang malalakas na kalaban ay nagpaalab sa kanyang dugo. Hindi na niya napigilan ang sarili. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang Dragonfly Cutter, at biglang tumalon mula sa bundok. Isang kulay kayumangging aura ang bumalot sa kanyang katawan, nagpahampas sa kanyang mahabang buhok sa hangin. Kumislap ang matatalas niyang pangil habang nakatuon ang tingin niya kay Jiang Yi. Isang tanong lang ang nasa isip niya, si Jiang Yi ba ang pinakamalakas dito? Sa mababang, nanginginig na tinig na puno ng pananabik, itinuro niya ang Dragonfly Cutter sa ulo ni Jiang Yi, isang hayagang hamon sa laban. Kilala ng lahat si Dagong Yanjin. Ang pangalan niya pa lang ay sapat na para magpalamig ng dugo sa gitna ng digmaan. Sa bawat laban na nilahukan niya, ipinamalas niya ang kanyang nakapanlulumong lakas. Pero bago pa man makasagot si Jiang Yi, lumapit si Baili Changqing. Tahimik. Hindi mabasa ang ekspresyon. At walang pag-aalinlangan, tinanggap niya ang hamon. Maliwanag, siya ang haharap kay Dagong Yanjin. Nakitid ang mga mata ni Dagong Yanjin habang inilipat niya ang tingin kay Baili Changqing. Sa pagitan ng tunay na mga mandirigma, ang lakas ay hindi kailangang ipaliwanag gamit ang mga salita, nararamdaman ito. At ngayon, naramdaman niya ang parehong pagkauhaw sa labanan mula kay Baili Changqing. Pareho silang nabubuhay para sa digmaan. Walang sinabi si Dagong Yanjin. Sa halip, sumugod siya na parang isang rumaragasang bagyo. Ibinaba niya ang Dragonfly Cutter ng may napakalakas na puwersa. Napakabilis, masyadong mabilis para sa isang pangkaraniwang mata na masundan. Walang nakakita kung kailan iniangat ni Baili Changqing ang kanyang square halberd upang salubungin ang atake. Pero narinig nila. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.